Magandang gabi po, ano? Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Minsan to ang salita ng Diyos ay ating pong maririnig. Ito po ay mula sa Biblia. Ang ginagamit ko pong Biblia ay Catholic Edition ng Magandang Balita Biblia. Nabinigay po ng peso sa Manila City Jail, ano? Nung before mag-pandemic po, meron kami pangangaral doon. So, na ito, dahil naging pandemya po, yung isa, bago mag-pandemya, nakalaya. Ngayon, ito po yung binigay sa akin, ano? Kaya siya naman po ang aking ginagamit. Magandang Balita Biblia, Catholic Edition. Kahit anong Biblia, pwede naman pong basahin niya. Gamitin, hindi po tayo namimili ng Biblia kung anong gagamitin natin. Maganda nga po yung magandang balita, magahan na sa pagkatagalog, madali nating maunawaan. Okay, kakanta muna tayo ng, ang title po ng aming awitin ay Kordero ng Diyos. Ano po? 1, 2, 3. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Amen. Ayan po, ano? Kordero ng Diyos. Alam niyo po yung title na Kordero ng Diyos. Ayan po yung nakasulat sa 1:1:29. Basahin ko po, ano? Para sa ikaliliwanag. Bagamat hindi po natin paksayon dahil yun ang inawit na kanta, hindi papaksayin na lang po natin ng Kordero ng Diyos. Ito po nakalagay sa 1:1:29. Kinabukasan nakita ni Juan si Jesus na lumalapit sa kanya. Sinabi niya, "Tingnan ninyo siya, ang Kordero ng Diyos na naghahalis ng kasalanan ng sanlibutan." Ano po? Sino naghahalis ng kasalanan ng tao? Yung sanlibutan, tao po yun. Ang sanlibutan ay binubuo ng tao. Siya po ang pwedeng magalis ng ating kasalanan. Ngayon, kapag sinabi niyo pong wala kayong kasalanan, mabigat na paratang sa Diyos yon. Ano po? Kapag sinabi mong wala kang kasalanan, ibig sabihin, hindi na kailangan tanggalin yung kasalanan mo kasi wala kang kasalanan. Pero yun po ay, tignan nyo po, ang sabi ni Juan, unang 1:1, meron po nakasulat dito, tignan natin, 8. Kung sinasabi natin tayo walang kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili at wala sa atin ang katotohanan. Sa verse 10, kung sinasabi natin hindi tayo nagkasala, ginagawa nating sinungaling ang Diyos at wala sa atin ang kanyang salita. Mabigat po ang mangyayari sa iyo. Pag sinabi mong wala kang kasalanan, lalabas na sinasabihan mo ang Diyos na siya ay isang sinungaling. O, sino ka para sabihin mo wala kang kasalanan? Sabi ni Pablo, lahat ng tao nagkasala sa Diyos. Hindi sinabi ni Pablo, kayo lang ang nagkasala. Ako hindi kasali dyan. Tignan po natin ang sinulat ni Apostol Pablo sa chapter 5 ng Roma. Basahin po natin muli. Roma, chapter 5. Medyo matagal lang, pasensya na po kasi wala po kong outline o anumang kodiko.
Kasi direkta sa Biblia po ang aking kinukuhang talata. Chapter 5:12. Ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao, at ang kamatayan ay pumasok sa pamamagitan ng kasalanan. Dahil dito, lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao sapagkat ang lahat ay nagkasala. Dahil po sa isang tao, pumasok po ang kamatayan dahil sa kasalanan. Ang tinutukoy pong isang tao dyan ni Apostol Pablo, walang iba kundi si Adan. Kasi po, si Adan ang kinakausap ng Diyos. Kaya nung mahulog po sila sa pandaraya ni Satanas sa chapter 3 ng Genesis, ang sabi ni Satanas kay Eva, tunay nga bang sinabi ng Diyos na mamamatay kayo kapag kumain kayo ng bunga? Yun po ang paliwanag ni Eva kay Satanas. So, ang sabi ni Satanas, hindi kayo mamamatay, kayo magiging parang Diyos. Yun ay nakalagay sa Genesis chapter 3, 1, 2, 3, 4, 5. Yun po yung talata, yung conversation ni Satanas at ng tao. So, doon po nahunang natukso ang tao sa pamamagitan ni Eva. Baka sabihin nyo, si Eva pala yan eh. Hindi po tinutukoy ni Pablo si Adan. Si Adan at Eva magkasama na po. Alam na nila yung batas. Kasi sinabi ni Eva, hindi namin pwedeng kainin yung bunga ng punong kahoy sa gitna ng halamanan kasi mamamatay kami. Eh di alam niya po yung batas kasi sinabi ni Adan sa kanya yan. Kanya lang, kaya ang tinukso si Eva kasi si Eva po mahina. Kung si Adan po ang tuksuin ni Satanas, palagay ko, hindi niya po makukuha. Ano po? Kaya kinuha niya itong si Eva. At ganun din ang sabi ni Pablo, ang natukso walang iba kundi si Eva. Yun ang ginamit niya, si Eva. Si Eva at Adan ay mag-asawa po. Magkaisang laman na lang sila kasi mag-asawa na po. Yung mag-asawa po, hindi po sila dalawa. Isang laman na lang sila. Ano po? Kaya nahulog po sa kasalanan ng tao. Kaya sabi ni Pablo, lahat tayo nagkasala. At pumasok ang kamatayan. Ngayon, ang sabi naman ni Juan, pag sinabi mong wala kang kasalanan, pinagbibintangan mo ang Diyos. Nagiging kalaban mo ang Diyos. Ikaw mismo, lumalaban ka sa Diyos. Mas maganda, aminin mo na lang ang iyong kasalanan. Lalo na po ngayon, papasok po tayo sa hundas. O, ano po ang nakikita ninyo sa simenteryo? Ang tao nagpupunta sa simenteryo. Anong ginagawa? Dadasal. Pinagdadasal yung patay nila. Naghanap ng mandarasal. Umisa na sabi nila, ay dito na lang sa bahay magpadasal. Naghanap sila ng mandarasal. Pero sa Bible po, ang inutusan sa dasal, ganito po ang sinasabi ng ating Panginoong Yesukristo. Kung magdadasal ka rin lang naman, tinuruan po tayo ng Panginoong Yesukristo. Pero yun ay mga taong buhay, hindi po patay na nakaburol o nakalibing na mismo sa simenteryo. Ano po? Yung taong buhay ang tinuruan, hindi po yung nasa simenteryo. Kaya mali pong parahan yung ginagawa na yung pagpunta mo sa simenteryo ay ipagdasal natin si nanay, ipagdasal natin si tatay o kapatid o mahal sa buhay. Useless na po yung pagdarasal patungkol sa mga patay. Kahit gamitin nyo po yung mga pangalan ng santo. Yung santo nga patay, pagkatapos gagamitin mo yung pangalan. Pareho lang naman patay. Gagamitin mo santo, patay. Ang ipagdadasal mo, patay. Anong magagawa ng patay sa kapwa patay?
Ano po? Sa pelikula lang kayo nakakakita, patay versus patay. Naglalaban. Pelikula po yun. Pero in reality, wala na po silang kakayahan. Ano po? Kaya, tinuruan tayo ng Panginoong Yesus. Anong sabi niya? Sino nakakahalam ng ama namin? Alam niyo ba yung ama namin? O i-recite na lang natin lahat, ano? Huwag nating kantahan. Huwag nating kantahin. Sige. Ano yan? Ama namin. Sambahin ang ngalan mo, papasahan ang karya mo. Sundin ang loob mo, dito sa lupa kung sa langit. Bigyan mo kami nakakain sa araw-araw. Tawaran mo kami sa aming mga kasalanan. Mga pagpapatawad namin sa mga kasalanan sa amin. Huwag mo kami nilalagay sa pokso. Huwag mo nilalagay sa masama. Kita niyo po? Ano nakalagay? Ang nagturo po ng ama namin ay ang Panginoong Yesus. Itinuro sa mga halagad, ganito kayo manalangin, ama namin nasa langit ka. Ano po ang nakapaloob doon? Patawarin mo kami sa aming kasalanan. Patay po ba yon? Buhay yon. Kapag dinadasal mo yung ama namin o kinakanta mo, humihingi ka ng tawad sa Diyos. Yung pagpatay na matagal ng patay, o kaya yung kamamatay lang. Pwede ba magsalita yon? Napatawarin mo ako, Panginoon, sa aking kasalanan? Wala na po yon. Kung yung patay nga, hindi na pwedeng manalangin, gaano pa kaya ipapanalangin mo pa yung patay at tutulong, iingan mo ng tulong, kapwa patay? Meron pa bang magagawa? Wala na po. Kaya ang pagsisisi ng kasalanan ay kapag ikaw ay taong buhay. Hindi po ba? Ang turo ng Panginoong Yesus, patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan, gaya ng aming pagpapatawad sa mga nagkasala sa amin. Vice versa. Iingi ka ng tawad, at the same time, yung nagkasala sa iyo, patawarin mo. Kasi hindi ka patatawarin ng Diyos kung yung nagkasala sa iyo, hindi mo patatawarin. Batas po yun na sinabi ng Panginoong Jesucristo. Kaya pag nandun po kayo sa sementeryo, hindi na po kailangan ipagdasal pa yung mga taong patay. Kasi yung patay, lifeless ang tawag doon. Kahit anong gawin mo, hindi na marunong makinig yon. Buto-buto na lang, makikinig pa yon. Sige po, subukin nyo nga. Yung nga kamamatay kausapin mo, hindi na nga sumasagot yung buto-buto pa. Lalo na kung nasa sako na lang. Hindi po ba ugali ng mga tao pag walang pera, yung nicho, pabubuklat. Yung buto-buto, ilalagay sa plastic. Pero ibabalik ko uli doon. Kapag nailibing na yung kanilang mahal sa buhay. Useless. Kaya tandaan nyo po, ang tama pong paghingi ng tawad, habang tayo po ay nabubuhay at malakas. Ibig sabihin, meron po tayong kakayahan. Ngayon, pag naman inamin mong may kasalanan ka sa Diyos, ito naman po ang kagandahan. Ang sabi ng Panginoong Yesus, nung nangaral siya, after water baptism sa Jordan River, ni Juan Bautista sa kanya, dito po sa 4:17, magmula noon nangaral si Yesus, itinuro niya, magsisi kayo at talikuran ng inyong mga kasalanan sapagkat malapit nang dumating ang kaharian ng Diyos. Yung ama namin, maririnig mo yon. Ama namin, nasa langit ka, sambahin ang ngalan mo, dumating nawa ang kaharian mo dito sa lupa para nang sa langit. Yung kapangyarihan po ng kapangyarihan ng Diyos sa langit, mapapasayo lamang yon kapag ikaw ay sabi ni Jesus, talikuran, magsisi sa iyong mga kasalanan.
Kasi, ang tao namamatay. Tandaan po ninyo, ang gusto ng Diyos, lahat tayo, bago man lang tayo pumikit ang mata at pupunta sa uling antungan, anong gusto ng Diyos? Lahat tayo magsisi. Kasi po lahat ng tao ay nagkasala sa Diyos. Yung binasa ko kanina sa 1:1, kapag sinabi mong wala kang kasalanan, ginagawa mo sinungaling ang Diyos at wala sa iyo ang salita ng Diyos. Ano po? Parang lalabas, mas magaling ka pa sa Diyos. Nagiging kamukha mo si Satanas, sapagkat ang gusto ni Satanas, higitan niya pa ang Diyos. O, kita niyo po. Kaya ang tawag sa kanya, Satanas. Ibig sabihin ng Satanas ay masama. The evil one. Pag binanggit mo ba yung kasalanan mo sa Diyos, patatawarin ka ba ng Diyos? Opo. Kasi gusto niya nga tayong patawarin eh. O, pagkatapos magmamatigas ka pa. Tignan natin yung unang 1:9. Ang sabi po ni Juan, subalit kung ipapahayag natin ang ating mga kasalanan, patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito. Oh, ano yung ipapatawad ng Diyos? Pag-amin. Ano po? Yung kasalanan. At lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan sapagkat siya ay tapat at matuwid. Pag sinabi lilinisin po, wala pong ititirang mancha, stain. Alam niyo po ba yung damit? Ang tawag sa mancha, stain sa English. Anong ginagamit sa pantanggal ng mancha? Chlorine or Sunrox. Para malinis ang damit. Sa tao, nagkasala tayo, anong panlinis sa atin? Salita ng Diyos. Yung salita ng Diyos na napapakinggan mo, yun ang maglilinis sa iyo sa iyong kasalanan. 1:15:3. Yan po ang sabi ng Panginoong Yesus. Kaya yung pakikinig ng salita ng Diyos ay malaking bagay. Kaya dapat lagi po tayo nakikinig ng aral ng Biblia. Aral na tunay at totoo. Marami pong aral. Hindi lahat ng aral ay totoo. Lahat ng nagbabasa ng Biblia, hindi rin totoo. Kasi po may mga nagtuturo na nililikot pa nila ang talata ng Biblia. Hindi na po dapat nililikot yan. Kung nakasulat na yan, tanggapin mo na lang at paniwalahan mo. Ano po? Tatandaan nyo po, may warning dyan. Sino nag-warning dyan? Ang Diyos. Ikaw kaibigan, nakikinig ng video ito. Anong gusto mo? Impyerno o langit? Simple lang naman ang tanong, di ba? Langit at impyerno lang ang pinagpipilian. Nasa inyo po yan. Wala sa akin. Ang gusto ng Diyos, palangit tayong lahat. Pero, kung lilikutan nyo pa ang talata ng Biblia, mag-ingat po kayo. Ang nakasulat ay nakasulat na. Ganito po ang nakalagay sa Biblia. Kaya sinasabi ko lang ito, huwag nyo nang likutin ang nakasulat. Huwag kayong magmarunong. Huwag nyo sabihin, ay, ako naman nag-aral ako eh. Ako summa cum laude ako. Ako cum laude ako. Hindi po pinag-uusapan kung cum laude o summa cum laude ka. Ang pinag-uusapan, yung ba nakasulat, pinaniniwalahan mo. Huwag ka ng mga tuwiran, kaibigan. Alam ko, kayo po nakikinig ng video ito. Maaaring sa iyong pagkikinig, nangangatwiran na kayo.
Wag na po kayong mga tuwiran dahil ang nakasulat, maliwanag na, wag niyong palalabuhin yan. Dahil pag lalabo yan, sigurado, itatapon kayo sa impyerno ng Diyos. Ano po? Babasahin natin. Nakakatakot ba? Kapag pinakyalaman mo ang sulat ng Biblia. Kung naniniwala po kayong ang salita ng Diyos ay nakasulat sa Biblia, ito po ang ating babasahin. Sa Kawikahan, chapter 30, verse 5. Ang lahat ng salita ng Diyos ay mapapanaligan at siya ang kanlungan ng mga nananalig sa Kanya. Kapag believer ka sa Diyos, wala na pong problema sa iyo ang talata ng Biblia. Pinaniniwalahan mo yan. Pero kung ang believer ka, delikado ka. Verse 6. Huwag mong dadagdagan ang kanyang salita sapagkat pagsasabihan kanya bilang isang sinungaling. O, kita nyo po, huwag na po natin pakialaman. Yung iba po, babasahin ang Biblia, pagkatapos ipapaliwanag kung ano-ano po ang idadagdag. Huwag po na kayong magdagdag. Ano po? Babala po yan. Bakit? Ang sabi ng mga kawikahan, ikaw ay masusumpungan isang sinungaling. Ano po? Kaya nga po binadala dito ang ating Panginoong Yesukristo, o Merry Christmas sa mga naniniwala sa Pasko. Advance, Merry Christmas po. Kayong mga walang Pasko, inuulit ko, kung walang Pasko sa inyo, ito lang, challenge ko sa inyo. Pag nagbibigay ng 13-month pay at 14th-month pay, huwag niyong tanggapin. Nagbibigay sila ng Christmas gift, huwag niyo rin tanggapin. Kasi walang Pasko. Ano po? Huwag niyong tatanggapin. Kasi walang Pasko. No. Patunayan niyo, kaibigan. Ano? Ang Christmas po ay giving. Ang Diyos po ang nagregalo sa atin. Sino po ang regalo ng Diyos sa atin? Ang kanyang bugtong na anak na si Jesus. Basahin ko po. Dito po sa sulat ni Juan 3, ganito nakalagay sa 16. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak, upang sino man sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sino po yung solong anak? Walang iba kundi si Jesus. Ibinigay. Kanino binigay? Sa tao. Bakit binigay sa tao? Kasi nga po, makasalanan tayong lahat. Ang atin lang gagawin, tanggapin po natin yung katotohanan na kung walang Yesus, hindi po tayo mapapatawad ng kasalanan natin. Ano po? Kung walang Yesus, walang kapatawaran ng kasalanan. Lahat tayo mabubulit sa apoy ng impyerno, kasama natin si Satanas. Pero dahil mahal tayo ng Diyos, ibinigay si Jesus. Kailan po yon? Noong unang Pasko. Ang tawag doon, unang Pasko. Doon ipinanganak si Jesus sa unang Pasko para sa ating kapatawaran ng ating mga kasalanan. Yun po yung totoo. Huwag na po tayong magpaligoy-ligoy. Yun namang iba sa inyo eh. Wala naman December 25 sa Biblia. Wala naman nakalagay na Pasko. Huwag niyo na pong hanapan yung petsa, huwag niyo na pong hanapin yung Pasko sa Biblia. Ang ibig sabihin po ng Pasko ay kapanganakan ni Jesus. Christ's birth means Christmas. Christmas means Christ's birth. Oh. Hindi po ba ganon? Tandaan po ninyo, hindi ko po ipinangangaral ang Pasko.
ang pinangangaral ko, yung diwa ng Pasko. Sino yon? Si Jesus. Di po ako nagpo-promote ng reliyon, hindi po ako nagpo-promote ng kung ano-ano. Isa lang ang pinopromote ko, ang Panginoong Yeso Kristo. Narinig niyo po yung inawit kanina? Kordero ng Diyos na nag-ahalis ng kasalanan ng sangkatauhan. Ano po? Siya po ang nag-ahalis ng kasalanan. Was na tinanggap mo siya. Ang sabi ni Juan, lilinisin po tayo sa lahat ng ating kasalanan. Sa Roma, ang sabi po ni Apostol Pablo sa chapter 10 ay ganito pong mababasa. Ito po sa chapter 10, 13, Roma 10:13. Dahil sinasabi sa kasulatan, maliligtas ang lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon. O, kita nyo po, maliligtas. Future tense. Pang-inaarap. Kapag nakikinig ka ng Bible study, nadidevelop na ang iyong pananampalataya. Ano po? Maliligtas. Ano pa nakalagay? Sa 11, sinabi nga ng kasulatan, kung mapapasin po ninyo ang ginamit ni Pablo, ayon sa kasulatan. Hindi po gumagamit ng aral kung ano-ano si Pablo. Ang ginagamit niya po, aral ng kasulatan, Biblia. Sinabi nga ng kasulatan, ang sino man sumasampalataya sa kanya ay hindi mapapaya. O, kita niyo po? 12. Kaya't walang pagkakaiba ang katayuan ng Hudyo at Gentil. Lagi ko po sinasabi, dalawa lang ang uri ng tao dito sa mundo. Kung hindi ka Hudyo, Gentil ka. Kung hindi ka Gentil, Hudyo ka. Para maintindihan niyo po, yung Hudyo, yung Gentil ganito. Labas ng lahing Hudyo, Gentil. Naintindihan niyo po ba? Labas sa lahi ng Hudyo, Gentil. Pilipino, Gentil. Yan po, yan. Sabi ni Pablo, kaya't walang pagkakaiba ang katayuan ng Hudyo at Gentil. Oh. Pero, ang masakit, hanggang ngayon, Hudyo at Gentil hindi magkasundo. Bakit? May mga Hudyong hindi naniniwala kay Jesus. May mga Gentil din, hindi naniniwala kay Jesus. Wala tayong magagawa. Yun po ang kanilang pananampalataya. Siguro ayaw nila magbasa ng Biblia. Kaya ganon. Pero tayo pong naniniwala. Ano sabi sa Kawikaan? Chapter 30, verse 5. Yung naniniwala sa Diyos, yung salita ng Diyos, ay mapapanaligan. Amen. Kaya tayong mga tao, dapat po magsipagsisi tayo bago po dumating yung huling hantungan natin. Hindi po nagbibiro ang Diyos. Lahat naman tayo mamamatay. Kanya nga lang, unang-una lang. Pero pag namatay ka, wala na pong pagkakataon pa. Bakit? Kaya mo pa bang magsisi? Kapag nasa 6 feet below ka na, nakabahong ka sa ilalim ng lupa, nakabahong ka sa ilalim ng simento, wala na po, lifeless ka na. Kasi wala na pong hangin doon, hindi ka na humihinga. Ano po? Kaya dito pa lang sa lupa, magsisi na po tayo. Huwag po kayong gumaya sa iba. Ay, huwag kang mag-alala, anak. Huwag kang mag-alala, asawa ko. Ipapanalangin kita kada birthday mo, death anniversary mo, ano yung mga panahon ng kasaysayan na masaya ka. Ipapanalangin kita.
Yan bang panalangin na yan? Tama pa ba yan? Yun nga po ang ama namin eh. Yung nagdadasal ng ama namin, patawarin mo po kami sa aming mga sala. Yung bang patay makakapanalangin pa? Hindi na po. Yung buhay. Pero hindi ibig sabihin, yung patay ipapanalangin mo. Yung buhay ang ipagpipray mo. Hindi po yung patay. Huwag po kayong maniwala sa mga reader ng reliyon na kapag inilibing po, nasa loob ng simbahan, ipinagdadasal pa yung patay. O ilang beses na po ako nakasaksi ng ganyan. Nakapaglibing po ako, pagdating sa simbahan, pinagdadasal pa yung bangkay. Tapos, winiwisik-wisik pa nila ng tubig na sinasabi nila, holy water. Meron pang kandila. Lahat po yun, useless na yun. Ano po, naalala ko nung araw, meron po akong kaibigan na chairman. Ngayon, dahil hindi niya makontak yung kakilala niya, yung ginawa niya, ako po yung tinawag niya. Meron po siya pamangkin, nagbukas ng isang negosyo. Sabi ko, anong gagawin ko ron? Ipag-pray mo kasi mag-opening sila. Di masaya naman po ako. Siyempre, kaibigan ko po yung nag-invite sa akin. Bago po kami nag-pray, ang ginawa ko, nagbukas muna po ako ng Biblia. Tungkol po sa establishment. Para maintindihan po ng may-hari. Sabi sa akin, ba't hindi raw ako gumamit ng kandila, gumamit ng tubig? Sabi ko, ano naman bisa ng kandila at tubig? Oh. Ibig sabihin, gagamit daw ako kandila, tubig. Anin ko yun? Nag-pray po ako, ayon po sa Biblia. Sabi ko, hindi na kailangan. Tignan niyo po ang pagkaligaw ng tao. Ano? E kung sinabi niya sa simula, gusto niya may tubig, hindi kumuha ko ng isang pitili, sinabi ko sana sa loob. Para mas, yung sa paganyang-ganyan lang, wisik-wisik lang yun eh. E kung isang pitili yun, iganyan ko kaya. Hindi ba mas matindi yun? Oh, kayo po, mag-isip kayo. Anong gusto mo? Ganon-ganon o isang pitsil na tubig, isabog mo ganon? Ano po? Joke lang po yun. Pero yung totoo yun, nagpa-pray po yung establishment. Ano? Yung tubig ako, joke lang yun, papaalis lang ng ano nyo, ano? Kasi baka inaantok na kayo. Ang prayer po, ang the best, yung buhay. Ang pinagdadasal buhay. Hindi po patay. At hindi rin patay ang iniingan ng tulong para tulungan yung patay. Mali po yon. Sa pelikula lang po yon. Pelikula yon. Pero in reality, hindi na po ipinag-uutos yan. Okay? Tignan natin ang salita ng Panginoong Hesukristo. Noong araw po nangangaral si Jesus, isa po sa itinuro niya sa mga tao ang tungkol sa pagdarasal. Yung nga po isa na yung ama namin. Meron pa po dito siyang sinabi. Ito ano po. Basahin po natin. Dito sa Biblia. Sa sulat ni Juan. Ito po. Sa 14:13 ng 14. 1:14, 13:14. Kasi po kaya medyo na ano ko sa salitang sa numero. Dahil yung pinanggalingan ko pong Bible study. Sabi po ng isa nakikinig, magandang tayahan sa wedding niya. Isipin niyo po, nagba-Bible study, nabanggit lang ako ang pangalan ay numero. Binanggit niya kagad, maganda daw tayahan ng wedding. Munti ko na sabihin, tayahan mo. Ano po, kumisan. Okay, iwan na natin yun. At anumang hingin ninyo sa Ama, at anuman ang hingin ninyo sa pangalan ko, ay gagawin ko, upang luwalhatiin ng Ama sa pamamagitan ng anak. 14.
kung ihiling kayo ng anuman sa pangalan ko, ito ang aking gagawin. Anong sabi ni Jesus? Sa aking pangalan. Okay. Baka matukso po kayong gamitin ang pangalan ni Jesus dito. Parang ganito. Halimbawa, namatay yung membro ng pamilya mo, makasalanan na. Ang sasabihin mo, Panginoon Diyos, patawarin mo na po yung aming mahal sa buhay na matagal ng patay. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Baka matukso kayo. Kasi sabi ni Jesus, ano man ang hingin ninyo sa pangalan ko, ibibigay ko. Ngayon, ang tanong, tama ba yon? Ang ipinagdadasal po, Patay. buhay, hindi patay. Oh. Tingnan natin si Pablo. Si Pablo naman. Patay ba o buhay? Tingnan po natin ang kanyang epistola. Ito, unang Timoteo 2:1. Una sa lahat, ipinakikiusap kung idulog ninyo sa Diyos ang inyong mga kahilingan, panalangin, pagsamo at pasasalamat para sa lahat ng tao. Oh. Ito po bang mga taong ito nakausap ni Pablo, buhay o patay? Nagba-Bible study po si Pablo. Di natural buhay ang kanyang kausap. Hindi po mga taong patay. Tinuturuan lang sila na manalangin, dumulog sa Diyos. Oh. 2. Idalangin rin ninyo ang mga hari at may kapangyarihan upang tayo makapamuhay ng matahimik, mapayapa, makadiyos at marangal. Ang ipapanalangin po, yung mga haring buhay, hindi yung patay. Yung presidenteng buhay, hindi yung presidenteng patay. Para makapamuhay tayo ng mapayapa. Hindi po patay. At yung nananalangin, hindi rin patay. Kausap ni Pablo, mga taong buhay. Yan ba'y mabuti at masama? Sunod na talata. 3. Ito ang mabuti at nakalulugod sa Diyos na ating tagapagligtas. Oh, kapag pala ang nananalangin ay buhay at ang pinapanalangin ay mga taong buhay, ito'y mabuti at nakalulugod sa Diyos. Oh, sige kaibigan. Kukontrahin mo pa ba ang sulat ni Pablo na apostol ng Diyos kay Kristo? Huwag nawa mangyari. Oh. Mabuti at nakalulugod sa Diyos. Di po ba? Tandaan niyo po, wala pong nakabubuti sa Diyos kundi yung sundin natin ang kanyang epistola. Tao tayong nabubuhay. Mas maganda habang nabubuhay tayo, sundin natin ang utos ng Panginoon Diyos. Ang sulat ng Panginoon Diyos ay nagdadala ng buhay na walang hanggan. 12:49-50 ng 1. Ang sabi ni Jesus, ang salita ng Diyos ay buhay na walang hanggan. So, anong dapat gawin? Para magkamit ka ng buhay na walang hanggan, sundin natin ang salita ng Diyos. Panghuli. Ang sabi ng Panginoong Yesus sa 7:21 ng Mateo. Sabi ganito, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, sabi ni Jesus, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang mga taong sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. Maliwanag. Pag sinunod mong kalooban ng Diyos, pupunta ka sa langit. Tignan pa natin yung kay Pedro, idadagdag lang po natin ito. Kasi sabi nila, isa o dalawang saksi, the best. Unang Pedro 2:24. Sa kanyang pagkamatay sa cross, pinasan niya ang ating mga kasalanan upang tayo mamatay na sa kasalanan at mamuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos. Oh, anong turo ni Jesus?
Mamuhay tayo ayon sa kalooban ng Diyos. Anong turo ni Jesus? Mamuhay tayo ayon sa kalooban ng Diyos. Di magkatulad lang po ang turo nila. Sinong paniniwalahan mo? Kalooban ng tao o kalooban ng Diyos? Sige, mamili po kayo. Sabi ni Jesus, hindi kayo papasok sa langit. Pero ako, ang magsasabi sa inyo, papasok kayo sa impyerno. Ayon sa Biblia. Pahayag 21:8. At ang kasama nyo, Pahayag 20 talatang 10. Si Satanas at ang leader ng inyong simbahan, magsasama kayo araw at gabi ng pagdurusa sa apoy ng impyerno. Mag-ingat kaibigan, hindi nagbibiro ang Diyos. Ang tama ay tama, ang mali ay mali. Alin ang tama? Turo at aral ng Panginoon Diyos. Amen? God is good. All the time. Salamat po, Panginoon Diyos, sa pagtuturo mo sa amin sa gabing ito. Sa liwanag ng iyong turo. Salamat po. I-bless mo po ang tahanan ni Brother Marlon. Nandito po kami sa tahanan ni Brother Marlon. Kasama po ang kanyang pamilya. Ayan po sila, may mga bata. Huwag mo po silang pababayahan sa kanilang buhay. Patuloy ang pag-iingat. Igawad mo po sa kanila, O Diyos. Sa kanilang pagtulog sa gabing ito, bigyan mo po silang mapayapat, maimbing na tulog. Ingatan mo po itong bahay nila. Ingatan mo po ang linya ng kuryente nila, linya ng tubig. Gisingin mo po sila sa kinabukasan, Panginoon Diyos. Taglay ang panibagong buhay at lakas nagmula sa iyo. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen and amen. God is good. God is good. All the time. All the time. Kaibigan, pwede po ba i-share nyo po ang video ko? At kayo naman nag-share ng video, or na-sharean, i-share nyo rin sa iba. Ano po? Sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Minsan pa ito pong inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Nasa programa po tayo ang tunay na pagbubunyag. Alam, ano po? Na ayon po sa kasulatan. Ano po? God bless us all. Hanggang dito na lamang po ang aking munting video.